Nakaharap sa dagat Pasipiko ang maliit na bayan ng Palanan, Isabela. Malaparaiso ang tanawin, pero mabangis ang alon at hangin. Payapa at kalmado sa paningin, pero may nagkukubling peligro sa ilalim. Kaya para sa mga taong umaasa sa biyaya ng kalikasan, ang dagat ay kaaway at kaibigan. Linggo, araw ng pahinga, pero para sa mga bata tulad ni Redentor, sandali lang nagtatagal ang harutan at halakhak. Dahil ang araw ng Linggo, hindi araw ng paglalaro, kundi araw ng pagtatrabaho. Nakakabit sa karagatan ang buhay ng mga katutubong agta ng Isabela. Pero di tulad ng karaniwang mangingisda, hindi simpleng lamang dagat ang pakay nila, kundi pugita. Isang uri ng lamang dagat na may mahaba at nakamamatay na galamay. Delikado rin yung pugita. Kung manghuli ka ng pugita, pag kumapit sa kamay, ikakapit ka sa batuhan. Hindi ka na sa ibabaw. Kaya sinasamahan ng tatay kung mamugita. Kasi baka malunod ka? Oo, ilulunod ka nung. Talagang malunod ka, ilulunod ka. Ay, meron na ba ditong namatay sa pugita? Ay, doon sa didadungan, meron na. Basta ano na lang niya, paglabas ng pugita, kumapit doon sa katawan ng bata, pati sa ulo niya, mukha. Sumiksik yung mga ibang kamay ng pugita doon sa ilong niya, pati bibig. Hindi na kaya nga patay. Natakot ako para sa batang kasama namin, pero kailangan daw makipagsapalaran sa karagatan. Liban sa maliit na antipara, walang anumang gamit pang sisid ang mga agta. Lakas ng loob at tibay ng baga lamang. Minsan, nagdadala sila ng pana at sibat. Si Redentor naman may bit-bit na pain sakaling may pugita na magkamaling lumapit. Limang taong gulang lamang si Redentor nang matuto siyang mamugita. Sa kultura kasi ng mga agta, kasabay ng paglalakad, itinuturo na rin ang pagsisid. Di ka natatakot? Natatakot po ako. Natatakot ka? Eh bakit ka pa rin namumugita? Gusto ko lang po makatulong sa mga magulang ko. Bakit? Kung wala kaming bigas, hindi mamugita ko. Ate, saka bili ko ng pera, saka pangbili ko ng bigas namin. Sinisid namin ang bawat sulok ng bahura. Sa mga butas daw kasi nagkukubli ang mga pugita. Pero wala kaming mahanap. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang hatak ng tubig sa ilalim. Natakot ako para kay Redentor, pero nagpatuloy siya sa pagsisid.
delikado ma'am, lalo sa bata. Kaya nga, pag nag-ano si Redentor sa malalim, ay lalo sa nasamahan. Pero bakit mo pa hinahayaan pa rin silang pumunta sa dagat? Siyempre ay kakayod sila. Tapos siyempre wala kaming pangbili ng bigas, wala kaming pangbili ng sabon. Kaya nung mga bata kailangan sa school. Makalipas ang ilang oras, napagod din ang kanyang maliit na katawan. Nagdesisyon kaming magpahinga muna sa buhangin. Akala ko magtatagal kami sa pagpapahinga. Pero maya-maya, balik-sisid na naman kami. Alas 4 ng hapon, nagbago na ang anyo ng dagat. Medyo malakas yung alon ngayon. Lakas-lakas ng hangin kaya malakas ang current. Mas mahirap magsisid. Pero kailangan maghanap kasi wala pa kami nakuha pugita eh. Pero di alintana ng mga bata ang malakas na hampas ng alon. Kaya lakas loob na rin akong sumunod. Nung una, tabi-tabi pa kami sa pagsisid. Pero habang tumatagal, hinihila kami ng alon papalayo sa isa't isa. Malakas ang alon! Ah! Malakas! Balik na tayo! Maya-maya pa, nangyari ang aking kinatatakutan. Sa gitna ng dagat, isang sigaw ang aking narinig. Nakita ko si Redentor na pilit sinusuong ang mga alon, humihingi ng saklolo. Pinulikat si Redentor at hindi na makalangoy. Hindi kinaya ni Redentor ang malakas na agos sa ilalim ng dagat. Pinulikat siya at nakabaluktot na ang paa. Pilit kong hinatak ang bata para dalhin sa dalampasigan, pero nagpumiglas si Redentor. Hindi raw siya pwedeng bumalik sa Pampang hanggat wala pang nahuhuling pugita. Anong gusto mo maging paglaki mo? Maging Gusto mo maging guro. Bakit? dahil po gusto ko lang makaturo ng mga kapwa namin para matuto sila po. Matuto silang magbasa, manulat. Namulat man sa dagat, malayo sa karagatan ang pangarap ni Redentor. Pero para makamit ang pangarap na ito, kailangan niya munang sumisid at magtiis. Gusto ko rin makatapos noon, yun ang pangarap ko, pero hindi ko na abot yun. Kaya ang gusto ko ay si Redentor na lang ang makatapos sa pangarap na yun.
Pero bakit mo pa hinahayaan pa rin silang pumunta sa dagat? Ay, siyempre ma'am, sa kahirapan namin, siyempre gusto rin namin kakayod sila para mayroon kaming maibili na panggamit ng mga bata namin. Palubog na ang araw nang matapos kami sa pagsisid. Nakita ko si Redentor, nanginginig sa lamig. Hindi man sila pinagbigyan ng dagat ngayon, patuloy siyang makikipagsapalaran sa agos ng panahon. Kinabukasan, maagang lumakad ang grupo. Susubukan nilang mamugita sa mas malayong parte ng dagat. Hindi, bakit hindi tayo dito sa pinagkuhaan natin kahapon? Ano kasi ma'am, kung ganyan kasi para rin yan silang mga tao kung saan sila makahanap ng pagkuha nila ng pagkain. Oo. Doon din sila. Ano yan, kabisado ng mga agtang galaw ng pugita? Oo, siyempre. Bakit po? Yun naman ang hanap buhay nila. Kung di agta, dumagat ang tawag sa kanila. Kakambal kasi ng dagat ang buhay ng kanilang tribo. Pero sa pagdaan ng panahon, lumawak na ang mundo ng mga agta. Natuto silang humawak ng pera at natutong mangarap ng higit pa sa biyaya ng dagat. Dahil kasi noon, mahirap ang buhay ng agta. Ngayon, madali na ba ang buhay ng agta? Mahirap pa rin. Siyempre, natuturuan na ang agta. Para na rin mga kagaya ninyo na may magkaroon na ng utak. May utak naman kayo. Okay, pero yung utak nung agta, pabago-bago. Mas matalino nga po kayo, mas magaling kayo maghanap ng pugita kaysa sa amin Matalino nga, pero hindi marunong manulat. Gusto niyo po yung mga anak niyo matutong magsulat? Ay, siyempre ma'am, gusto namin na sila kahit hindi kami marunong manulat, yung mga bata namin gusto namin na sila ang makapag-aral. Makalipas ang halos 1 oras na lakaran, narating din namin ang dulo ng dalampasigan. Agad na sumisid ang grupo, bitbit ang pangarap na balang araw makakatakas din sa galamay ng kahirapan ang kanilang mga anak. Maya-maya, tila dininig ng dagat ang kanilang hiling. Isang pugita ang nakita ni Tatay Sally. Mababaw lamang ang nakita nilang bahay ng pugita, pero sadyang makapit ang mga galamay nito. Pinagtulungan ng mag-ama ang paghatak sa pugita hanggang mailabas ito. Maya-maya, isa pang bahay ng pugita ang nakita ni Tatay Sally. Mahigit 3 dipa ang lalim ng bahay ng pugitang ito. Kung di sila mag-iingat, pwede silang malunod kung kakapitan ng galamay ng pugita. Unang sumisid si Tatay Sally. Pinasok niya ang kanyang kamay sa butas pero bigla itong hinigop ng pugita. Sa puntong ito, tumulong na si Redentor at pilit na tinanggal ang galamay sa pagkakakapit nito sa ama.
na huwag kang lalapit at dahil kakapitan kakagating ka noon, ma'am. Kaya nga nung biglang kumapit sa'yo, ma'am, ay bigla kong hinila yung pugita at nangangagating, ma'am. Kasi kapag lumapit sa akin yung pugita, ano mangyayari? Ay kakagating ka, ma'am. Tapos, Tapos kung kumakapit pa yung mga iba niyang kamay dun sa bato, bato, ma'am. Tapos hihilahin. pwede akong hilahin. Pwede, ma'am. Tapos malulunod na ako. Malulunod, ma'am. Sa wakas, tagumpay ding naiahon ni Redentor ang hayop. Akala ko tapos na ang kalbaryo, pero habang inaakyat sa pampang, aksidenteng nahulog ni Redentor ang pugita. Kumapit ito sa paa ng bata at pilit siyang hinihila pailalim. Natakot ako sa aking nakita kaya pinagtulungan namin ni Tatay Sally na hilahin ang mga galamay ng pugita. Hanggang sa wakas, bumitaw din sa pagkakakapit ang pugita. Dalawang pugita ang nakuha ni Redentor nung araw na iyon. Pagkatapos ng 2 araw na pakikipagsapalaran, biniyayaan din sila ng karagatan. Dinadala sa mga palengke sa poblasyon ang mga pugitang nahuhuli ng mga agta. Ang iba naman, binabiyahe pa patungong Maynila, niluluto sa mga malalaking restaurant o di kaya'y pinatutuyo para sa mga Chinese delicacy stores. Alas 2 na ng hapon nang makarating kami sa timbangan ng isang tindera. Si Aling Melia ang bumibili ng lahat ng lamang dagat na nakukuha ng mga katutubong agta. Ilang kilo yan? Hindi marunong sumulat at magbasa ang karamihan sa mga agta, kaya tinulungan ko sila sa pagbasa ng timbang. 3.5? Wala ko lang yan, ma'am. 3 kilot kalahati? Magkano ba ang 3.5 kilo na pugita? Ang 1 kilo. Oo, ang 1 kilo. Ay, 40 naman ang bili namin dito. 40. Magkano po yung pugita sa bayan? niya? Ayun naman ang 80 ang sariwa. Pero yung tuyo, 150. Yung tuyo. 150 per kilo pag tuyo. Pero pag sariwa, 80. 80. 3.5 kilo ang timbang ng dala naming pugita. Pero ng oras na ng bayaran, 40 ang 1 kilo. 3.5 yun, di ba? Opo. Di 120 plus 20, 140? Ayun na ang usapan namin, ay yung sobra, hindi namin yung babayaran. At ano na yun? Oh, Ang 120 lang. Opo. Kahit na may kalahati. Oo. Kahit 3.5 kilo siya, 120 pa rin. Opo, yun ang usapan namin. kulang man ito, walang nagawa ang mga agta kundi tanggapin na lang ang pera. Matapos ang 2 araw na pagsisid, 120 pesos lamang ang kinita ng mag-ama. Ang mamahaling putahe sa syudad, barya lang pala ang halaga kung bibilin sa mga agta. ₱20 ang nakuhang parte ni Redentor mula sa kanilang huli. Ano kaya ang bibilhin niya sa perang ito? Sinundan ko ang bata at laking gulat ko nang magtungo siya sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Ba't ka dumaan dito sa school? Wala, binigay ko yung pera sa kapatid ko. Binigay mo yung pera mo sa kapatid mo? Sino kapatid mo? Si Monica, si Carol, Magkano binigay mo? 3. Tigti 3 pesos? Eh, yun yung kinita mo kanina sa pagmumugita. Ha? Nandito lang.
Ba't mo sila binigyan? Wala, kapatid ko sila eh. Sa murang edad na siyam, mulat na sa realidad ng sakripisyo ang batang ito. Kinabukasan, ibang redentor na ang aking nakita. Imbis na pana at antipara, bag at notebook na ang kanyang dala. At imbes na dambuhalang mga alon, kaharap niya ngayon ang pangako ng edukasyon. Grade 4 sa San Isidro Elementary School sa Palanan, Isabela, si Redentor. Hindi man siya ang pinakamatalino sa kanilang klase, isa naman siya sa pinakamapursige. Kahapon lang, halos mamatay si Redentor sa kasisisid para lang kumita ng kakaunting barya. Very good. Group 1, 12,907. Pero ngayon, eto na siya. Nung mga oras na iyon, naging batang muli si Redentor. Sa aming huling araw sa Palanan, Isabela, sumama kami sa isang pagtitipon ng mga agta. Linggo-linggo raw nila itong ginagawa bilang pasasalamat. Gaano man daw kasi sila kahirap, gaano man kasalat, laging may dahilan para magpasalamat. Pasasalamat sa biyaya ng karagatan, sa regalo ng magandang panahon, at sa pag-asang hatid ng Panginoon. Tayo ko sa mga kasama ko, huwag sila mahiya. At dahil yung mga kagaya ninyo, yung mga kagaya namin, nahihiya sila, ay huwag sila kakog mahiya dahil balat lang ang nag-ibaan. Kayo mapuputi. Pero yung espiritu ay iisa lang. Maraming salamat po at ligtas po kaming lahat. Hinihiling ko po, Panginoon, na sa araw-araw po ay iligtas niyo po ang mga kapatid naming agta sa kanilang ginagawa sa buhay. Salamat po, Panginoon. Amen. Salamat po ingatan dito. Ingatan dito. Pag wala ka na, bilan ingatan ng Diyos. Kaya tabi ko salamat po. Amen. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.